Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we'll be exploring SolidWorks, features to help you improve your engineering designs. We'll cover tools like Extrude and Revolve Boss, Fillet, Chamfer, Hole Wizard, reference planes and advanced ones like Lofted and Swept Boss. Plus, we'll look at patterns, mirror, and shell commands to speed up your workflow. By the end, you'll have a solid foundation for creating more complex models. Let's dive right in. So ngayon, yung i-discuss natin is all about features. So dapat, mag-start kayo dito sa features, alam nyo na paano magamit ng sketch, no? So sa natin sa SolidWorks natin, punta tayo sa File, New, and then dito tayo sa Parts, and then okay. So ayan. So before, ito yung features natin, no? So lahat nandito, gagamitin natin yan ngayon. So last meeting, dito tayo sa sketch. So hindi tayo makaproceed sa features kung hindi natin alam paano mag-sketch. So, sa discussion natin ngayon, assumption is, alam na lahat paano mag-sketch, no? So, punta tayo sa features. So, before tayo gagamit ng features, dapat meron muna tayong sketch, no? So, sige, gawa tayo ng sketch, punta tayo sa sketch, and then sabihin natin, doon tayo sa top plane, right-click yung top plane, and then click sketch. Ayan. So, kayo yung bahala. Ano yung sketch nyo? Sabihin natin, rectangle. Sabihin natin itong rectangle na to. No? So, say for example, gagawa ako ng rectangle dito. Ayan. Hindi ko nilagay sa origin, ha? So, lagyan muna natin ng dimension. So, yung rectangle na yan, sabihin natin 1 meter. 1 meter, enter. And then ito, 1 meter din. Ayan. No? And then, nilagyan ko na ng dimension, pero bakit blue pa rin? Di ba dapat fully defined? Black lahat ng mga lines dyan. So, kung ilalagay ko to sa origin, magiging fully defined na siya, no? Kasi alam niya kung nasaan siya nakalagay. So, ito, hindi pa niya alam saan nakalagay. So, paano natin yan ilalagay sa origin? Meron kayong idea? Nakadrawing kayo outside, hindi nyo nilagay sa origin. So, yung gagawin nyo, i-click nyo lang yung origin, and then, i-hold nyo yung control, and then, i-click nyo tong center nito. No? Pag-click nyo yan, may lalabas dito sa left side. Doon. No? May lumabas doon. Then, i-click nyo tong, ano ba to? Ano yung relationship nila? Add relations, no? So, ano yung relationship nila? Sabihin natin, 0, 0. So, ayan, nakalagay na sa origin. No? So, yan lang yung gagawin. Erase natin yan lahat. Okay. So, for example, ito, nag-create ako ng corner rectangle, no? So, nag-drawing ako ng rectangle dito. So, ayan. Nilagyan ko, sabihin natin, nilagyan ko yan ng dimension. Yung dimension niya is 1. And then, dito din is, sabihin natin 1. No? So, sabihin natin, lagyan natin ng diagonal dito na broken line. So, punta ka sa broken line, center line, and then i-click mo to. Ayan, papunta dito. No? So, ayan. Ito yung drawing mo. Check mo lang. So, yan yung drawing mo. Ilagay mo yan sa center. No, ano yung gagawin? I-click mo yung origin, i-hold mo yung control, and then i-click mo yung line dito. Kahit anong line kung gusto mong ilagay. Ayan. May lumabas na box doon sa gilid. So ano yung ilalagay mo? Nakalagay dito selected entities. Yung selected entities mo, yung origin at saka yung line. So ano yung gusto mong relationship nila? Sabihin natin midpoint. Ilagay natin sa midpoint ng broken line. So ilagay ko sa midpoint ng broken line. Ayan. Nag-align na sila. No? So okay. Follow? Again, nag-drawing ka ng rectangle, and then naglagay ka ng broken line. Ayan, broken line na dinugtong mo dito, papunta dito. No? Make sure na nakalagay talaga sa vertices. No? Follow. And then, kung gusto mo yung ilagay sa center, click the origin, hold control, and then click the line. No? Ayan. Click the origin, hold the control, and then click the line. So lalabas yan dito sa selected entities, yung line at saka point.
And then, ano yung relationship ng dalawa? Sabihin natin, i-midpoint natin, no? Click natin yung midpoint, ayan, nilipat yan sa origin. Follow? Sige, follow na, check na. So, itong topic na to, sa ano pa yan? Sa sketch, no? So, punta tayo sa features, and then try natin extrude. So, ayun na, meron na kayong idea sa extrude. Ano yung ginagawa ng extrude? Oh, dinodraw niya pataas, no? So, sabihin natin, 1 meter yung length niya. No, 1 meter. O, ayan, 1 meter. Follow nyo? $1 meter. Now, meron akong isang ituturo sa inyo. So far, yung alam nyo about extrude is kukunin lang siya and then igaganon. No? So what if yung gusto ko is kukunin siya pero gusto kong lalapad siya sa taas pag ganito. Or kukunin ko siya from baba, then magna-narrow down siya pag ganito. Ano yung gagawin ko? So i-click ko lang tong draft dito. Yan sa gilid, draft, ito. No? Click mo yung draft. Oh. Yung draft, yung gagawin niya is, sa simula, ayan pa yan, extrude mo pataas, straight line, no? Kung sabihin natin 15 degrees, ibig sabihin, mag-move yan by 15 degrees yung draft niya, no? Kung sabihin natin, lagyan natin dito 15 degrees, ano yung mangyayari? 15, enter natin. Ayan, lumiit. No? Lumiit. Now what if, sir, kung gusto kong 15 degrees, hindi pa ganito, pa outward. So ano yung gagawin ko? I-check ko lang tong draft outward. No? I-draft outward ko, yan yung mangyayari. No, naka-draft outward. So draft outward pa ganito, draft inward, i-uncheck mo lang yung box. No? Sabihin natin 10 degrees lang yan, 10 degrees. So ayan. Follow. So another additional knowledge about extrude boss. Now, how about itong direction 2? Ano ba itong meron sa direction 2? So, yung direction 2, yung direction 1 pataas. Yung direction 2, dito sa baba. No? So, i-check mo yung direction 2. Ayan. So, gagawa siya ng direction sa pababa. Sabihin natin 2 meters. Ayan. Oh, meron na siya yung 2 meters pababa. Naka 10 degrees drafted outward. No? Kung i-inward ko yan, yan yung result. Outward ko, ayan. No? Sabihin natin 30 degrees. O, ayan. So, sige, kung okay na, i-check lang natin yan. So, yan na yung image natin. Magtanong kung hindi wag mahiyang magtanong. Okay? Now, how about itong revolve boss? Ano yung gagawin sa revolve boss? So, click lang natin yung revolve boss, no? But, anong sabi dito? A planar face, or an edge on which to sketch the feature cross-section. So, dapat meron muna tayong sketch pala, no? So, sige, saan tayo pwede mag-sketch? Sige, try natin dito mag-sketch, no? Sketch tayo dito. So, ano yung gagawin para mag-sketch dito? Right-click and then sketch, no? So, sketch tayo dyan. Ayan. So, sige. Para ma-face natin, makaharap natin yan, ano yung gagawin? Right-click lang to, and then, normal to. No? So, ayan. So, pwede na tayo mag-drawing dito. So, ayan. So, sa simula, wala palang drawing yan. No? What if gusto kong i-drawing yung box? Ano yung gagawin ulit para ma-drawing yung box? Ito. Yung box talaga. Ito dito yung box. Ano yung gagawin? Punta ka sa sketch and then convert entities. Tama? So ayan, convert entities lang natin. No? Ano yung entities na Pwede itong whole box or pwedeng ito lang ding line. Sabihin natin itong line lang yung i-drawing natin. So click mo lang yung line and then check mo lang. No? So ayan, naka-drawing na tayo ng line dito sa taas. Klaro nyo, merong line sa taas. Ito. Makinig ha. Gawin kong broken line yan. Paano yan? I-right click lang yung line and then click ito. Construction geometry. Oo. Kung gusto kong gawin broken line yung line ko, click construction geometry. Right click the line and then construction geometry.
no? So ayan, naging broken line na. Okay? Let's try to draw a circle. Sabihin natin yung circle natin is nakapaloob dito sa wala palang midpoint yung ano natin, no? Ay ito. So hanapin nyo yung midpoint. So ayan, meron tayong midpoint, no? I-click natin yan and then ayan, drawing tayo ng line 90 degrees. Ayan, no? So click lang natin. So lagyan natin ng dimension. Sabihin natin yung dimension niya is 0.5. Klaro? So, gawa tayo ng circle dyan. Dito, gawa tayo ng circle. Ayan. Gawa tayo ng circle dyan. So, ayan. Bigyan natin ng dimension yung circle. Smart dimension and then, sabihin natin 0.3. No? 0.3. So, ayan. Follow pa? Follow? Hindi. Saan kayo nag-stop? Edit sketch? Hindi. I-click mo yung plane. Wait lang. Ito, dito. I-right click mo to. No? Pag right click mo, hanapin mo yung sketch. Right click din yung sketch. Exit ko muna ha. Ito. Dito ako mag-drawing, no? I-right click ko to and then ito, sketch. So, follow na? Sige, nag-exit ako sa sketch, no? Paano pumunta ulit sa sketch? Para ma-edit, pumunta ka lang dito, i-right click to, and then edit sketch. Kung gusto mong i-edit. So, edit sketch. So, ayan. Ayan, naging red na. Ayan na yan, no? Okay na? Sige, try nyo to press yung scroll dito, and then drag nyo. Tingnan nyo kung tama ba yung ginagawa nyo. Ayan, paikot-ikot nyo, tama ba? Sige, gamitin na natin yung features and then revolve boss. No? So ano yung kailangan ng revolve boss? Kailangan niya ng axis to revolve and then the entity to revolve. No? An axis to revolve about and then the entity to be revolved. No? So ito yung axis of revolution. So i-click natin to and then click natin yung line. No? Ito yung gawin nating axis of revolution. Ayan. No? So ayan na. No? So paano to i-edit? No? Edit natin to. So lagyan na natin, sabihin natin 90 degrees lang, 90 degrees. So ayan. Kung gusto mo pabaliktad pa ganun, so ayan. Kung gusto mo dito sa kabila, so ayan lang, no? So gusto natin dito. So drag lang. And then at what angle? Sabihin natin 100. No? So ayan. Now kung gusto mo dalawang direksyon, ano yung gagawin? I-click lang natin yon direction 2. No? So ayan, dalawa na sila. No? Dalawang direction, isang direction, other direction. So i-click lang natin tong direction 2. Follow? So i-check lang natin yan. So yan na yung itsura. No, so abstract lang tayo dito. Wala tayong anong image. Ano yun? O sabihin natin, ulitin ko to. No, ulitin ko. I-delete ko tong, i-right click ko tong revolve and then delete. No? Kung i-delete ko yan and then yes, may matitira pa. Yung matitira is yung sketch ko na ginawa kanina. No? O sige, edit natin yung sketch, no? So gamit tayo ng features, punta tayo sa features and then revolve boss. Click natin yung revolve boss. Oh, wala daw tayong piniling sketch. No? So i-X natin yan. And then yung sketch dito sa baba, i-right click natin and then edit sketch. Ayan. Pag edit sketch natin yan, tsaka pa tayo gagamit ng features and then revolve boss. So ayan, pwede na natin magamit. Kanina hindi natin magagamit yung revolve boss kasi wala tayong sketch. So dapat naka-edit sketch muna tayo para magamit yung features. Follow? So ayan, ano yung axis of revolution natin? Itong nasa taas. And then, ano yung entity? Itong circle, no?
So ano yung gagawin? Sabihin natin 90 degrees. So ayan, 90. Now, uy, nakabaliktad. Gusto ko nasa labas yung ano niya. So ano yung gagawin? Itong arrow, i-drag lang natin. Drag lang. Ayan. No? So gusto ko sa labas. So ayan. Now, sir, gusto ko dalawang sides. May dito at saka may dito. So ano yung gagawin? I-check lang yung direction 2. No? So ayan, dalawa na sila. Na sir, gusto ko yung direction 2 is 130. So palitan mo lang 130. So 130, then enter. No? So okay na? So i-check lang natin to. Check. Sige, next natin na ituturo is yung extrude cut. So kung meron tayong extrude boss, extrude cut is the same lang naman, pero magkukuha tayo ng mask, no? So ayan. Ano yung gagawin? Para magamit yung features, dapat meron tayong sketch. So sige, try tayo mag-sketch. Saan tayo pwede? Sige, dito. Try natin. Ano yung gagawin? I-right click and then sketch. Right click, sketch. So mag-sketch na tayo dyan. Sir, gusto ko nakapaharap sa akin yung pag-sketch. So ano yung gagawin? Right click to and then normal to. So ayan, nakaharap na sa atin. So drawing na tayo. Ano yung gusto mong ano dyan? Circle na naman. Sige, circle na naman. So sige, drawing ka ng circle. So ayan, drawing ako ng circle. Naka-blue yan, so dapat lagyan natin ng dimension. No? So ayan. Sabihin natin 1. Naka-blue pa rin. Ibig sabihin, hindi niya alam kung nasaan siya nakalagay, no? Dapat meron siyang distance relative to somewhere, no? So sige. So ano yung pwede natin? Ito hanggang dito, no? Sabihin natin that distance is 1. Okay, 1. How about dapat yung distance niya from dito papunta dito, ayan, sabihin natin 1 din. No? 1. So ayan, fix na, naka-red na, okay na? Okay na? Ay naka-red, I mean naka-black. So kung black na lahat ng drawing mo, that is fully defined. Kung fully defined na, pwede na gumamit ng features. So punta ka sa features and then extrude cut. No? Extrude cut. So ayan, try natin i-extrude cut to. So yung extrude cut, gagawa siya ng butas. No? So yung gagawin niyang butas, sabihin natin, ayan, kung blind, ibig sabihin ng blind, ikaw yung magsiset kung gaano kahaba yung butas. No? Sabihin natin, ang kahaba ng butas is 0.5. Ayan, 0.5. So ayan lang, 0.5. So kung i-check natin yan, nabutas ba? Tingnan natin yan. O, nabutas. Yan. Now, sir, gusto ko yung butas. Diretso talaga. No? So, ano yung gagawin? So, ito, na-exit na naman natin. No? Na-check na. So, i-right-click natin ulit. And then, edit the feature. No? Hindi edit sketch ha. Edit feature. So, ibig sabihin, i-edit natin yung extrude cut. So, ayan. Now, i-try ko na meron tayong mga pagpipilian dito. Sabihin ko na up to surface, no? So kung extrude cut na up to surface, magka-cut siya hanggang sa surface lang, no? Sabihin natin up to surface. So magtatanong siya, anong surface? So sabihin natin this surface here, no? Yung sa baba. So kung titingnan mo, yung result niya is ayan, hanggang sa surface, no? Now, i-try natin yung ibang cuts. So, yung mid plane is magka-cut sa both ways, dito at saka dito. E nag-cut ka simula dito, then ang part na nandito is wala ng surface. So, parang walay kapuslanan ang mid plane, no? So, ayan lang. Okay na? Gets na to? Sige. Now, other way to, for example, meron ka mga bolts and then mga screws. Then, gusto ka maglagay ng butas, no? Pwede kang gumamit ng extrude cut or pwede kang gumamit nitong wizard hole or hole wizard. Paano ba to gamitin? The same pa rin, no?
gumawa ka muna ng surface na ma-applyan natin ng features na yan. No? Punta kayo sa exit muna kayo sa mga sketch nyo. Walang sketch na nakalagay, no? Naka-exit lahat. No? Sige, punta kayo sa wizard hole. Ayan, hole wizard. I-click nyo yan. Ayan, and then, punta kayo sa position to determine kung saan nyo ilalagay. So, position, and then, click nyo yung 3D sketch. No? 3D sketch. And then, sige, ilagay nyo saan nyo gusto. Sabihin natin dito. Ayan, lagay natin dyan. So, i-click nyo lang. Now, ngayon, naka-blue pa yan kasi wala siyang exact position kung saan siya nakalagay. So, dapat, smart dimensions tayo. No? Lagyan natin ng dimension or position niya. So, sabihin natin, from the point, papunta dito sa base, sabihin natin yung distance niya is 1. No? So, click lang 1 and then enter. And then, from the point, papunta dito sa gilid, ayan, sabihin natin that is 1 na naman. So, ayan. So, ayan, na fully defined na natin yung point. No? After ma-fully defined yung point natin, i-check na natin to. No? Check. And then, alam mo na kung saan mo ilalagay yung point. So, punta ka dito sa type. No? So, ano yung gusto mong type na ilagay mo sa butas? Gusto mo ba sa screw, sa bolt, na butas? O, try natin to. Anong tawag dito? Counter bore. No? So, click mo yung counter bore and then, ano yung size na gusto mo? So, i-edit mo lang yung size. No? Sabihin natin size 10. No? And then, ano yung fit? Meron kasing iba't ibang fit, no? Kung tight ba, loose ba, or ano. So, edit mo lang yan. Sabihin natin loose. No? So, ayan. And then, click lang natin yung OK. Pag-click natin sa OK, nabutas na yan. Sobrang liit lang, no? So, kung i-zoom natin yan, makikita natin, ayan, nabutas talaga yan. No? Sobrang liit. Kasi maliit lang naman yung screw. Yung 3D object natin dito, 1 meter by 1 meter. No? So, relatively, maliit talaga to, no? Yung butas sa screw. So, okay na? So, alam na natin paano gumamit ng hole wizard. Sige. Try daw tayo mag-extrude boss at this surface. Sige, ituturo natin yung fillet, iba't ibang fillet, no? Sige, try tayo mag-drawing ng extrude boss dito, sa gilid. Sabihin natin dito sa likod. Naka-follow ba lahat? Sige, try tayo mag-drawing dito. Ano yung gagawin? Right-click and then sketch. So, ayan. Kung gusto mo nakaharap yung sketch sa'yo, right-click to and then normal to. So, ayan, nakaharap na sa'yo. Then, mag-drawing ka ng, sabihin natin, drawing tayo ng box na lang. Kasi ituturo natin yung fillet ngayon. No? So, ayan. So, lagyan mo lang ng mga dimensions. Sabihin natin 0.8. Ayan. And then, 0.8. Lagyan mo ng mga dimensions until na maging black lahat. So, naka-blue pa yan lahat. So, ibig sabihin, hindi niya alam kung saan siya ilalagay. So, itong center, lagyan natin ng distance from the bottom. Ayan, lagyan natin ng 1. And then, that center, papunta sa gilid. Sabihin natin that is 1 din. So, ayan, black na lahat. So, pwede na tayong gumamit ng features. So, check na natin yan. So, try natin, extrude boss. And then, sabihin natin, mga 2 meters. So, ayan. So, ayan, nakadrawing ba lahat ng kagaya nito? Sige. Sige, okay na. Sige, try natin gumamit ng fillet. So, punta ka dito sa fillet. Ito, fillet. Fillet. Follow, fillet. So, sige, isa-isahin natin yan. Meron tayong 4 na klase ng fillet. Ito, we have a constant size, a variable size, meron tayong face fillet, at saka full round fillet. No? So, sige, try natin yung constant fillet. Constant fillet. Constant fillet, ibig sabihin, gagawa siya ng fillet with constant radius all throughout. No? So, ano lang yung gagawin?
pipili ka lang ng line, no? Sabihin natin itong line na to, ito yung line na ipipili ko, no? And then ano yung radius ng fillet na gagawin mo? Sabihin natin yung gusto kong radius is 0.1. 0.1. So edit lang. So ayan. Nakagawa ka ng fillet with constant radius, no? Same yung radius niya lahat. So i-check natin 'yan. So yan yung constant radius fillet. No? Now how about yung isang fillet, ilagay natin dito. Ayan, i-fillet natin 'to. Punta ka sa fillet and then piliin mo yung itong pangalawa which is the variable size fillet. I-click nyo yan. And then items to fillet. So itong blue na, i-click nyo yung blue dito. And then ano yung item na i-fillet? Itong line dito. So hintayin nyo na mag-orange, saka nyo pa i-click. No? Ayan, i-click natin yan. So meron tayong ilang points dito. 1, 2, 3, 4, 5. No? So 5. So sige, try natin to i-edit. So i-click nyo lang yung point na to. No? Pag-click ng point na yan, edit natin, sabihin natin 0.5. So i-enter. Then ito na naman. Pangalawa. Ayan. That is our P1. Sabihin natin 0.3. No? Enter. Then yung pangatlo, i-click natin to pangatlo. And then sabihin natin 0.2. No? 0.2. Then enter. And then yung pang-apat, ayan, that is our P3, sabihin natin 0.1. So enter. No? Yung pinakahuli, ito, pwede to i-click natin or diretso na lang edit dito, no? Sabihin natin 0.1 din. Enter, no? So ito, i-click natin to, unsigned yung nakalagay. So sabihin natin pila ni 0.5, 0.8, no? So enter. So ayan lang. Check lang natin. Edit lang natin 'yan, no? So follow. So variable. So dito na naman tayo sa pangatlo. Pangatlong fillet, ano bang meron dito? So sa pangatlong fillet, kung makikita nyo yung picture dyan, kailangan niya ng dalawang surface, no? Yung dalawang surface na yan, medyo edgy. Kung gusto mong i-fillet yan, magko-curve yan, no? So kung pipiliin mo yung pangalawa, ang tatanungin niya is, ano yung mga surfaces na gusto mong i-fillet, no? So sabihin natin, yung isang surface ito, and then yung isang surface is ito. Ay wait lang. Dapat nasa pink yung isang surface. So isang surface ito, yung sa pink na surface, ito. No? So ayan lang. Ano yung gusto mo? Sabihin natin 0.7 yung radius. So i-click natin yung okay. Oops, sobrahan daw kayo. So liitan natin. Sabihin natin 0.5. So ayan. Check natin. So ayan, we have a fillet. So yung pinaka-last na fillet, anong meron? Itong fillet. So kung itong sa pangatlong fillet, kailangan niya ng dalawang surface. Yung pang-apat na fillet natin, kailangan niya ng tatlong surface. No? So ito at saka ito, yung gagawin niyang fillet is para magko-curve ng paganyan. No? So kung kanina, paganyan, dalawang surface, magko-curve ng paganito. So kung tatlong surface, dito at saka dito, so parang ganyan. No? So ayan. No? Lagyan nyo lang ng mga face yung tatlo. So hindi na siya magbibigay kung anong radius kasi kung ano yung nakapaloob sa kanya, gagawa lang siya ng circle dyan. No? Ng curve. So check lang natin yan. So again, yan na yung itsura. No? Tatlong surface yung gusto niyang hanapin. First surface, second surface, and third surface. Ha? Sige, okay na? Sige, check na natin yung fillet.
Ano naman yung mga chamfers? Chamfers, the same as, or camphors. Chamfers, the same as with fillet. Yung fillet is rounded. Yung chamfers natin, straight line. No? Straight lang. So, sabihin natin, i-delete natin itong mga fillet na to. Delete natin. Palitan natin yan ng mga chamfers. So, right-click, delete. Right-click, delete lang, no? So, i-delete natin lahat ng mga fillet. Palitan natin yung chamfers. Anong meron sa chamfers? So, punta ka sa fillet, chamfer. And then, ayan lang. The same pa rin yung gagawin natin as with fillets. No? So, ano meron dito sa mga chamfers? We have angle distance. We have distance. We have offset face. We have face. No? Ano yung pagkakaiba nila? No? So, try natin tong angle distance. So, angle distance is, ano daw yung i-fillet natin, ay i-chamfer natin dito. Yung i-chamfer natin is parang itong edge, no? I-cut natin yan para hindi edgy, no? So, for example, yung i-chamfer natin is itong edge na to. No? Yan, edge na yan. So, yung pinili natin kanina is angle distance, no? So, angle at saka distance. Kung i-zoom ko to, yan yung mangyayari. No? Ika-cut niya yan. So, palitan natin dito ng, sabihin natin, 0.5 para mas klaro. Dako kaayo. So, diba? Palitan na lang natin 0.25. So, ayan. No? So, yung pag-cut niya is 45 degrees at a distance of 25 meters. No? So, ibig sabihin, kung titingnan natin dito sa side view, ayan. Kung titingnan natin sa side view, yung paggawa niya ng chamfer is at 25 na distance from the edge, no? 25, and then at an angle 45. No? So, i-check lang natin yan. Ayan. So, kayo na mag-explore, no? Ano yung iba't ibang chamfers. So, sabihin natin, i-chamfer natin yung ito. Dito na lang ito. Anong meron dito? Itong vertex, no? So ano yung vertex na i-chamfer natin? Sabihin natin this one. So ayan. Click natin yan, and then ano yung distance? Sabihin natin 0.2. So ayan, 0.2. Sabihin natin 0.3 yung isa. And then yung isa is 0.1. So, ayan lang. So, yung 0.2, 0.3, 0.1 is its distance from the vertex. So, dito papunta dito, 0.2. Dito papunta sa baba, 0.3. And then dito papunta sa likod, 0.1. So, i-check lang natin to. So, ayan. So, okay na yung chamfers. Klaro? Yung teachers, kailangan talaga ng practice dito, no? So, kung may assignment, mag-assignment talaga kayo, wag mangopya. Copy-paste lang. Try to explore paano gamitin. Kasi sa, sa Thursday? Sa Thursday ba? Friday. Friday yung activity nyo, no? Friday or Saturday. So, sige. Punta na tayo sa revolve boss. Tapos na yung revolve boss, no? Sige, punta tayo sa revolve cut. So, yung revolve cut, the same lang sa revolve boss. So, ituturo pa natin. Huwag na, no? The same lang naman yung concept. No? Kung ano yung ginagawa natin sa revolve boss, the same din sa revolve cut. No? Sige, punta tayo sa next. We have reference plane. No? So far, yung ginagawa natin is nag-drawing tayo sa top plane, right plane ba, or front plane, no? So, di ba yung ginawa natin sa pinakauna, nag-drawing tayo sa top plane. Gumawa tayo ng rectangle and then extrude boss natin, no? Pwede din natin gawin yan sa right plane at saka sa front plane. And then, ano pa yung plane na pinag-drawingan natin?
yung plane mismo sa figure, no? Ni-right click lang natin and then nag-edit tayo ng sketch, no? Nag-sketch tayo. Now, kung gusto ko mag-drawing ng wala sa figure, sabihin natin nasa taas. Ano yung gagawin ko? So, di ba, kailangan natin maka-sketch. Para maka-sketch tayo, dapat maka-drawing tayo ng plane. So, ano yung gagawin? So, sabihin natin, dito. Pwede tayo mag-drawing dito, no? Dito, pwede tayo mag-drawing dito. Pero yung gusto ko, mag-drawing ako sa taas niya at 1 meter above it. No? So, ano yung gagawin? So, pumunta lang tayo sa features and then, dito tayo sa reference geometry and then click natin yung plane. No? Click natin yung plane. So, sa pag-click natin ng plane, magtatanong siya ano yung gusto mong reference na paglalagyan natin ng plane. No? Sabihin natin yung reference ko is this one. No? And then, yung reference ko na dyan is yung distance niya is at 1 meter. So, palitan mo lang ng 1 meter dito. Ito, yung distance, 1 meter. And then, enter. O, ayan, tumaas na. What if 2 meters? What if gusto kong tatlong plane yung gagawin ko na yung mga distances nila is 1 meter, 1 meter, 1 meter para makadrawing ako dyan. No? So, sige daw. Ano yung gagawin ko? So, dito lang, no? Edit ko lang yan. Sabihin natin, tatlong plane yung gusto ko. No? At what distance? Sabihin natin, tag 2 meters. Ayan, 2 meters. So, ayan, nakadrawing ako ng tatlong plane with 2 meters. Yung distances nila. Klaro? Nakafollow lahat? So, sige, i-check natin yan. Now, meron na tayong tatlong plane na pwede tayong mag-drawing dyan. No? Sige. Try natin itong plane na to, mag-drawing tayo dito. Paano mag-drawing dito? I-right click lang yung plane 1 and then sketch. No? So, mag-sketch tayo dyan. Na sir, gusto kong iharap yan. Paano iharap? Right click the sketch and then normal to. O, ayan, nakaharap na sa'yo. Sabihin natin, mag-drawing tayo ng circle. Magagamit natin yan mamaya. Drawing tayo ng circle. Ayan, nag-drawing ako ng circle from the origin. And then, lagyan natin ng length, ay dimension. Sabihin natin 0.8 yung dimension. Okay. So, i-check natin yan. Now, naka-check na. Kung gusto mo mag-exit sa sketch mo, click mo lang to. Exit sketch. Ito yung i-click. Kung gusto mo mag-exit sa sketch. No? I-click natin yan. Ayan, naka-exit na ka sa sketch mo. Kasi kailangan mo mag-exit muna sa sketch para makagawa ka ng ibang sketch pa. No? Mag-exit ka muna. So sige, naka-exit ka na, pumunta ka dito sa plane 2. No? Itong plane 2, mag-sketch naman tayo dyan. Paano mag-sketch? Right-click mo yung plane 2 and then sketch. Sir, gusto kong iharap. Anong gagawin? Right-click and then normal 2. Right-click the sketch. No? Sige, mag-drawing tayo ng rectangle dyan. Drawing ako ng rectangle. Ayan. So, smart dimension, sabihin natin 1, enter, and then ito din, smart dimension tayo, sabihin natin 2. Ayan. So, i-check natin. Follow pa? Naka-follow? So, ayan, labas na tayo, no? Naka-sketch na tayo dyan. So, kung ano nyo, roll nyo dyan, yan na yung mga na-drawing natin. Follow pa? Follow? Sige, follow. So, dito tayo sa plane 3. So, right-click the plane 3 and then sketch. And then, normal 2. Then, ano yung gusto natin i-drawing? Sabihin natin, another circle na naman. Oh, maliit na circle. No? Smart dimension. Follow lang kayo, no? Kasi magagamit natin ito mamaya. Sabihin natin 0.5. Ganyan, so i-click na natin. So, ayan. Nakagawa tayo ng tatlong plane na every plane is merong drawing. No? So, mag-exit muna tayo. Exit natin yan. Exit. Ayan. So, again, meron tayong tatlong plane na
mayroong tatlong drawing. Now, let's try using lofted boss. Ano bang meron sa lofted boss? So, yung lofted boss is, for example, meron kang circle, rectangle, and then another circle. Yung gagawin niya is, i-connect niya yan lahat. No? I-connect niya lahat. Sige, try natin, no? Click natin yung lofted. Saan yung lofted boss? Ito, lofted boss. Klaro nyo, lofted boss? Ito. So, click nyo yan. Ayan. So, magtatanong siya, ano yung mga iluluft mo? Ano yung mga profiles? So, i-click mo lang to. I-click mo yung circle, i-click mo yung rectangle, i-click mo yung another circle sa taas. O, tingnan mo kung ano yung nangyari. No? And then, i-check mo yan. Yan. Nakabuo ka ng saging. So, yung lofted boss, the same din sa lofted cut. Yung lofted cut lang is magka-cut lang tayo. No? Ito, lofted cut. So, the same lang yung gagawin. Gagawa ka ng plane, and then mag-drawing ka doon, and then i-lofted cut mo. Kaso, kabaliktaran. Instead na bubuo ka ng ng mass, ang gagawin ng lofted cut is magka-cut siya. No? Oh, butas. So, the same lang naman. The same lang yung gagawin. Now, ano naman kung, for example, meron akong circle, no? Meron akong circle dito. Yung gusto kong gawin is, i-ana-ana na ako ng circle. Magagamit ko ba yung lofted boss? Di ba yung lofted boss is ipa-follow niya yung kung ano yung shape? Now, yung gagawin ko is ito, and then ipaganito ko. Ayan. Ano yung pwede kong gawin? So, dyan na papasok yung tinatawag nating sweep boss. Oh, sweep boss. Sige. So, ano yung gagawin sa sweep boss? So, sige. Yung gagawin sa sweep boss is gagawa ka ng dalawang plane. Yung plane na ganito, kung saan magdodrawing ka ng circle, and then yung plane, another plane, na wherein magdodrawing ka yung path na pagdadaanan niya. No? So, circle, and then yung path na pagdadaanan niya. No? So, sige. Ano yung mga plane na pwede natin gamitin? No? Sabihin natin, gamitin natin yung top plane at saka yung front plane. No? So, sir, paano yan ipapalabas? Yung nakikita lang plane 1, plane 2, plane 3. Hindi ko nakita yung top plane. Nasaan ba yung top plane? So, sige. Punta ka dito sa, wait lang. Saan na yun? Ito, top plane. No? Top plane. I-right click mo lang yan and then i-click mo yung mata. No? Pag-click mo sa mata, ayan, nakikita na kung nasaan yung top plane. No? Sir, yung right plane, the same din yung gagawin. Right-click the right plane, and then i-click mo yung show, o yung mata. Ayan. So, meron na tayo. Ayan lang pala, sir. Gusto kong i-hide yung ibang plane. Ano yung gagawin? So, the same lang. I-right-click mo, and then i-click mo yung naka-hide na mata. No? O, ayan, na-hide ko na yung mga plane. So, try to hide all those plane. No? Plane 1, 2, 3. So, ayan, na-hide na natin. Yung lumabas lang, top plane at saka right plane. Okay? So, sige, sa top plane, punta ka sa top plane. And then, ano yung gagawin? Edit. Ay, sketch. Sketch ka ng top plane. And then, gusto mong ipaharap, so normal 2. So, ayan, nakaharap na. Now, mag-drawing ako ng circle from the origin. Ayan, drawing ako ng circle. So, lagyan ko ng dimension. Dimension lang. Okay, 1 daw yung dimension. Klaro lang, i-right click ko lang yung plane ha, and then click sketch para maka-sketch ka ng circle. And then mag-drawing ka lang ng circle sa origin. So, okay na. So, exit natin. Check na natin to. So, exit ka na. Ayan. So, kung titingnan mo, meron ka ng circle dyan. Hindi masyado klaro, no? So, itong circle na to. Naka-drawing yan sa top plane. Now, sir, gusto kong i-hide muna to kay sa gabal. Sige, i-right-click natin yan and then, ano ba yan? Hide. O, yan. Na-hide na natin. Hala, sir, paano yan i-unhide? No?
Ano yung ginawa natin kanina? Ito siya, no? So, anywhere sa extrude boss, revolve, kung ano yung mga ginawa natin kanina, i-right click lang natin yan and then click show. Babalik yan. No? So, paano to i-hide? I-right click lang yung figure and then click hide. Yung mata. So, ayan. So, ito din, i-hide natin to. No? I-hide natin to. So, ayan, hide din natin yan. Ayan, naka-hide na lahat. So, dito sa right plane, drawing tayo sa right plane. Saan yung right plane? Ito, no? So, right click and then sketch. So, mag-drawing tayo ng sketch dyan. So, para makaharap, right click and then normal 2. Ayan. So, sige, mag-drawing tayo ng paganito-ganito. Kayo bahala. No? Ayan, drawing lang tayo ng kahit ano. Sa spline. Dito, oh, ito. Spline. So, nag-drawing lang tayo. So, naka-blue yan. Ano yung gagawin? Fully defined sketch. And then, click OK. So, ayan. Ano yung ginawa ko? Nag-drawing ako ng spline. Pag-click ko ng spline, click mo lang yung origin, click mo kahit ano yung form na gusto mo. No? And then, kung naka-blue pa yan, i-right click mo and then fully define. No? Para ma-fully define siya, maging black. Kung okay na, exit ka na sa sketch. Okay na? No? So, ayan, meron na tayong circle at saka yung pagdadaanan niya. So, punta ka na sa sweep boss. Sweep boss. So, magtatanong siya, ano yung entity na i-ano mo, ipa-follow mo? So, itong circle yung gusto kong ipa-follow. Ayan, click mo lang yung circle. Now, dito sa pink, magtatanong siya, saan mo siya ipapa-follow na path? So, i-click natin tong line na to. No? Click natin yan. So, ayan na yung form natin. So, kung okay na, check lang natin yan. Okay? So, ayan yung naging drawing mo. Very nice. Tingin kayo dito. Para hindi kayo always nag-memorize, tingnan mo yung mga picture. Ano yung picture dito? Meron siyang circle. No? So, ibig sabihin, yan yung circle na gagamitin mo na para ma-follow. Ito, anong meron dito? Path. No? Ano yung drawing mo? Path yung nasa picture. So, yan yung path na pagdadaanan niya. No? So, i-analyze yun lang yung mga pictures or mga icons dyan. No? So, ito again, ito yung sa circle mo, and then ito yung sa path na ipa-follow mo. So, ano na ba to? Parang nakagawa na tayo ng trophy. No? Sige. Let's have, ano naman tong shell. Let's try shell. Anong meron dito? So, click natin yung shell. Shell. Yung shell is, for example, meron kang box. Di ba meron kang box? Sabihin natin meron kang box na na-drawing. Yung box natin na na-drawing using extrude boss, solid box yan. No? Solid box. So sa mga electrical, minsan yung ginagawa nila is gumagawa sila ng casing. So yung casing natin is not a solid box, di ba? Meron yang nasa ilalim. So ano yung gagawin natin na in order for our box to be hollow inside? So yan papasok si shell, no? So sa shell pipili ka lang. Ano yung mga parameters na ano mo isi-shell? So kung itong blue na side, yan yung tatanggalin mo na side. No? So for example, tatanggalin ko yung side na to. Ayan. So ayan. And then ano yung sabihin natin yung thickness is 0.1. Try lang natin to. So ayan. No?
tingin kayo. Hindi na siya solid. Meron na siyang hollow sa ilalim. No? Nagets nyo? Sige, try natin ulit, no? Click natin yung shell. And then sabihin natin itong side yung tatanggalin ko. And then yung sa ilalim niya is ihahalo ko. And then ito ding side, tatanggalin ko yan. No? So papalitan ko ng thickness. Sabihin ko yung thickness is 0.5. Ayan. Ayan. Now, sir, ano tong pink? Ano tong pink na nandito? So yung pink na yan, kung sabihin natin, di ba 0.5 yung thickness mo? So lahat ng ng natirang mga surfaces may thickness na 0.5. No? Kung itong pink, i-click mo tong pink and then i-click mo tong isang side na to, yan, ibig sabihin yung thickness niya is hindi na 0.5. So ayan. No? Kung titingnan niyo dito, itong thickness dito is 0.5. Ay 0.5 yun, no? 0.5, then ito siya is 0.05. Ay 0.25. 0.25 ba? Tingnan natin ulit, be. Ayan, 0.1 pala at saka 0.05. No? So ito, 0.1 and then dito, 0.05. So yan yung application ng shell. So for now, yan lang muna, no? So yan yung mga important parts, parang na-discuss naman lahat, no? So itong linear pattern, ano yung ginagawa ng linear pattern? Gumagawa siya ng mga patterns na linear. Sige, try natin. Pinakalas na lang to, linear pattern. No? Try natin dito. Dito tayo. So sa linear pattern, kailangan siya ng i-delete na lang natin tong shell. Dito tayo mag-drawing dito. Ayan. Sige, mag-sketch tayo dyan. So, mag-sketch tayo. Sige. Drawing tayo dyan, normal 2. Drawing tayo dito ng rectangle. Maliit lang na rectangle. Yan yung ipa-pattern natin, no? And then, lagyan natin ng dimensions. Sabihin natin 0.4. And then, 0.4. Follow lang, oh. Naka-follow ba? 0.4. And then, yung distance niya from the edge, kailangan din. Dapat mag-drawing tayo, always naka-block lahat, no? Para fully defined. So, ito, papunta dito. Sabihin natin 0.4. Ayan. And then, try natin i-extrude boss. Extrude boss natin. No? Ayan, na-extrude boss natin. So, click lang natin, okay. Yan, nag-drawing tayo niyan. Gusto ko i-pattern, linear pattern, dadamihan ko, no? Paano yung gagawin? Click natin to, and then linear pattern. No, linear pattern. So ano yung, magtatanong siya ano yung direction, no? So yung direction, may papunta doon, may papunta doon, no? So dalawa, pwedeng, so dito sa direction 1, lagyan natin itong direction na to. Ibaliktad natin, be. Papunta doon, no? Kung babalik na rin natin. So, papunta doon na direksyon. Okay? Yung direction 2, ito, sabihin natin papunta doon, no? So, sige. So, sa direction 1 na papunta doon, ilan yung ipapattern mo? Sabihin natin 4, no? At what distances? 0.4 kanina, no? So, sabihin natin 0.3 yung mga distance. Okay? So, enter natin. And then, yung isa, sabihin natin 5. No? And then, yung distances nila, 0.3. So, ayan. 0.3. And then, dito sa baba, yung features, ano daw yung mga ipapattern mo? No? So, ito. Gusto ko itong ipattern. Ito. So, ayan. Nakapattern na. Uy, medyo dikit-dikit. So, palitan natin yung distances. Increase natin. Ayan, increase natin yan. Increase. So, ayan. How about dito sa baba? Papunta doon. No, increase natin. Oh. Ayan. So, kung okay na, i-check mo lang. Check. So, ayan.
pattern na. So dyan lang tayo magtatapos, no? Yan lang naman yung mga halos mga important dito, no? Na paulit-ulit natin ginagamit. So goods na tayo sa features. So try to practice, no? Magbibigay ako ng assignment ngayon to be submitted before the activity sa Friday. And then dapat gawin nyo yan para mapag-practicean para sa Friday within the time na yung original time natin, doon tayo mag-activity.